Bakit nauna bang kasuhan si Bong Revilla pero hindi sila tulad ni Garjola? Bakit hindi sila naunang kasuhan? Bakit hindi sila yung unang natargetan ng investigations? Ang kasabihan nga po ay selective justice is no justice at all. At I think logically, to achieve the most justice for the Filipino people, dapat unahin ang mga pinakamalaking may alleged na anomaly. At nakikita nga natin ang mga halaga. Hindi lang po ang mga iilang mga substandard projects sa Bulacan First District ang dapat imbestigahan. Ang problema ng ating bansa ay hindi substandard flood control projects. Ang problema, ang system of allocating the budget and widespread bid rigging sa DPWH. Kahit hindi po flood control, roads, slow protection, streetlights, multipurpose buildings, iba't ibang mga klaseng mga proyekto ay maanomalya at ang punto po ay ito. Kung imbestigahan mo ang katiwalian sa isang substandard project, mahuli mo lang ang mga district engineer, contractor, at baka isang proponent para sa isang 84 million peso project. Pero kung imbestigahan mo ang di umano'y bentahan ng budget na umaabot sa, sabihin po natin, estimate, 300 billion pesos sa DPWH taon-taon na may kaugnayan sa central office ng DPWH, hindi lang po isang tao o isang district engineering office ang matamaan dito. Ang mga proyekto sa buong bansa ay matamaan dito. At mahirap man na imbestigahan natin ang napakalaking corruption, I think that's what the Filipino people deserve. Wag lang yung isolated case, pero yung systemic issue. At ang matatamaan siguro, pag imbestigahan ang systemic issues sa budget allocation ng DPWH, ay mga tao na may kinalaman sa central office ng DPWH o kung sino man ang ituturo ng mga nasa central office ng DPWH. Bakit nyo pa ipapasa sa iba yung investigation? Since na pwede naman kayo mag-file ng resolution. Opo, ako po ay nag-participate na sa Senate Blue Ribbon Committee hearing para ibahagi ang files. At nais ko nga pong talakayin ito sa Public Works Committee ng Kongreso. That's a very good suggestion and I hope that the chairs of the Infracom committees will take it up. Tas dahil ang realidad, tumigil nga ang mga Infracom hearings tungkol sa flood control. Ang paliwanag ay dahil may ICI na. Pero ngayon na inanunsyo na mawawala ng ICI, I hope na tatalakayin ito sa Kongreso. Kasi ang dating sa amin, sir, lagi niyong pinapasa sa iba, kailangan imbestigahan ng ganito, pero meron naman kayong power, di ba? I don't think that's right because ako po ay paulit-ulit na nanawagan na imbestigahan ito sa Kongreso at hindi po ito magawa ng isang miyembro. Depende po yan sa leadership, lalong-lalo ang committee chair para itakal ito sa kanilang pagdinig. At I am waiting for others in Congress to be the ones to do it because if you're being realistic here, yung mga aligned sa mga committee chairs ng Kongreso ang mas likely na pagbibigyan sa mga resolution nila. But sorry, if I can actually correct myself, I was a co-author in the resolution filed by Congressman Egay Erice with other members of the minority. I'm saying this to explain that to increase the likelihood that investigation on the files of Yusek Cabral will be taken up in all earnestness, then doon ako aasa sa lead ni Congressman Egay Erice na dito po nag-press con nung Desyembre para manawagan na imbestigahan ang nature of death, pero more of interest I think to the public ang laman ng files ni Yumaong Yusek Cabral. Ako po ay naghihintay pa ng sagot sa resolution na inihain namin under the leadership of Congressman Egay Erice. At dahil well-respected senior member ng Congress si Congressman Egay Erice, sana pagbibigyan ang na-file ng resolution. Ito ang dapat aksyonan ng Kongreso, ang sistema ng budget allocation at hindi lang ang isolated case na may di umano'y kickback sa isang district engineering office. Pero yung mahirap po kasi ay ang matatamaan pag proponent ang pinag-uusapan ay mismo ang mga nasa Kongreso. Kaya mas mataas ang pag-asa ko sa Senate Blue Ribbon Committee here ng Senado dahil si Senator Lacson ay walang allocable. Yun ang that is what he is well known for. Na wala siyang allocable kaya he is freely investigating these budget insertions at the DPWH. Pero pag tayo po dito ay may mga pinaproteksyonan ng sarili nating mga allocable, you're right to point out na may dahilan siguro na ayaw ng iba na talakayin ito sa Kongreso. Pero
nonetheless, because Congressman Egay Elise naman filed this here in Congress, and he is a well-respected member, that I believe my chance naman na tatalakayin siya.